Natigil sa pagkilos si Gianna nang marinig ang pamilyar na barito ng boses na yon. 5 taon na nakakalipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya makakalimutan ang boses sa tuwing naririnig niya ay nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang lumingon at nanlaki ang kanyang mga mata nang magtagpo ang tingin nila ng lalaking kanina pa niya hinahanap. All the words she wanted to say were gone like a balloon that burst in the air. You, tanging nasambit niya. Hindi niya kayang ibuka ang bibig para magsalita dahil nasa harapan niya ng lalaki. Are you looking for me? Muli ay tanong ng lalaki. Sa wakas ay naibuka ni Gianna ang bibig para magsalita. Nash, it's me. Mababang boses na sagot ng lalaki. We finally meet again. Pilit na hinamig ni Gianna ang sarili kahit pa sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Pasimple niyang kinurot ang hitat ng maramdaman. Ang sakit ay saka siya naniwala na hindi ito isang panaginip. Sa wakas ay nagpakita na sa kanyang tatay na anak niya na matagal niya nang hinahanap. She couldn't be happier. Nash, ikaw nga ba yan? Tumango ang lalaki sa katuluyang kumalma ang puso ni Gianna. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Matapos ang mahabang panahon, matiim siyang tinitigan ng lalaki. After 5 years, you are finally back, Vera. And are you looking for me? And are you waiting for me? Balik tanong naman ni Gianna. Pero bahagya siyang nakaramdam ng disappointment. Kung siya ay excited na makita si Nash, ang lalaki ay tila normal lamang ang expression. Hindi ba ito masaya na makita siya? Pagkatapos ba ng 5 taong nawala ng interest nito sa kanya? Nakibit siya ng balikat. Well, tama lang naman. They have nothing to begin with. If I tell you yes, I am waiting for you to come back. What would you do? Natikom ni Gianna ang bibig. Hindi ba't ito nang hinihintay niyang pagkakataon? Bakit hindi siya kaagad makasagot? Was she ready to face him? Inisang hakbang ni Nash ang pagitan nilang dalawa hanggang sa 2 hakbang na lang ang pagitan nila. I'm right here, Vera. Hinamig ni Gianna sarili at sinalubog ang matiim nitong tingin kahit pa nagririgo doon sa mabilis sa pagtibok ang kanyang puso. I'm glad to see you again, nautal na sagot niya. Can we talk? Napalunok si Gianna sa tanong nito. Pagkakataon niya na para sabihin dito ang totoo. Pero paano siya magsisimula at paano kung hindi nito kayang tanggapin ng anak niya? She doesn't want to disappoint Vera, but she also doesn't want to lie to him. Kung ayaw ni Nash, edi wag. Vera, natigilan si Gianna nang muling magsalita si Nash. Saka lamang niya naalala na naghihintay si Nash ng sagot niya. Once she relaxed herself, Gianna finally faced Nash with a serious look. Sure, tumikwas ang sulok ng labi ni Nash. In my car, minwesta nitong sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Sumunod si Gianna dito at pinagbuksan siya nito ng pinto sa passenger seat. Sa likuran saka ito umikot at umupo rin sa likuran sa tabi niya. There was no driver, and the purpose of bringing her there was only to talk. Malawak ang interior ng kotse at sa nakakaalam, ni Gianna ang klase ng kotse na to ay pinakustomize ito. The car fell silent after the two of them got in. Maraming gustong sabihin dito si Gianna pero hindi niya alam kung saan magsisimula. How are you, Vera? Gianna looked outside the window before answering. By that question, if I answer you honestly, will you believe me? Tila nabigla si Nash sa sinabi niya kaya hindi kaagad ito makasagot. 5 segundo pang lumipas saka lamang to nakapagsalita. Hindi kita yayayain mag-usap kung hindi lang kita pakikinggan. So, how have you been these last 5 years? I tried to find you, pero kahit nahalugugin kong buong mundo, hindi kita makita. When they told me that you died in a fire, hindi ako naniwala. I know it's not you. Umupo siya ng tuwid sa kato ni Lingon. Their eyes met and Gianna could see the fondness emanating from Nash's eyes. Why? His voice was laced with disappointment. Because I need to. Dahil kung hindi itatakwil ako ng magulang ko. It took me 5 years to earn the courage to face them. Sinalubong niyang matiim na titig ni Nash. Gianna held her breath but something familiar assaulted her nose. It was a scent that she was familiar with. Amoy na palagi niyang naaamoy kapag kasama niyang kanyang boss, lalo na kung magkatabi sila nito sa sasakyan. Naalala niya ang larawan nito na nasa underground basement ni Sadie. Magkakilala kayang dalawa? I understand. Ani Nash, nilaro nito sa daliri ang susi ng sasakyan. So, are you acquainted with your parents now? She nodded.
Sumunod ang mata niya sa daliri nito habang pinaikot-ikot ang susi at muli na naman niyang naalala si Sadie. They have almost the same hand. Kahit magkapareha man sila nito ng body build ay magkaiba pa rin ang itsura ng dalawa, lalo ng boses. But you know that there is a thing called a voice changer, right? They are forgiving. Takot lang talaga ako noon na harapin sila. Dahil muli ko na naman silang binigo kaya pinili ko magpakalayo-layo. How about you, Nash? Why are you still waiting and looking for me? There is nothing between us. Yumuko siya matapos ang huling sinabi. Mahinang napatawa si Nash. Pero ramdam ni Gianna na walang tuwa sa tawa na yon kung hindi galit. So, ang nangyari sa atin, ganun na lang yon? Malamig na tanong nito. Gianna's heart palpitated. It's been 5 years. Yes, Vera, 5 taon na nakalipas pero sa loob ng 5 taon na yon ay hinintay kitang bumalik. Dahil ang nangyari sa atin, kahit na may ibang tao may masamang intensyon ang gumawa nun, ay hindi ko pa rin yun nakalimutan. Did you forget, Vera? Sa una nating pagkakita, kilala na kita. It's because I have known you for a long time. Kahit saan ka tumugtog ay sinusundan kita. I was your silent fan, if you call it that. But the things that happened in Bogota were surprise. Hindi ko inaasahang makikita at makakausap kita doon. Nagkasalubong ang kilay ni Gianna. Muli na namang bumalik sa mabilis sa pagtibok ang kanyang puso. Why? Mahina niyang tanong. Ginanap ni Nash ang kanyang palad saka marahan yung pinisil. Because I have been liking for you. For the longest time. Kaya kahit saan ka magpunta ay sinusundan kita para lang makita ka. Dahil alam ko na mahirap ka nang hagilapin kapag tapos na kayong tumugtog. Gianna was surely surprised. Nash like her. 5 taon na nakakalipas pero siya pa rin ang iniisip nito. Shit, what about her boss? Before she could answer, her phone rang. It was her mother calling, but she knew that it was Vier who was looking for her. Nangunot ang kanyang noo. Her son should be sleeping right now. Why is he awake? Mommy! Hindi nga siya nagkamali dahil boses ng anak niyang nasa kabilang linya at umiiyak na naman to. Vier? What happened, baby? I have a nightmare. Someone wants to take my daddy away from me. Napatda si Gianna. Ang ibig ba nitong sabihin ay si Sadie? Baby, mommy is coming home soon, okay? Nang pinatay niyang tawag, nilingon niya si Nash para magpaalam dito pero ganun na lang ang pagtataka niya nang makita na madilim ang mukha nito. You have a child. Paano ba sasagutin ni Gianna ang mga tanong nito na mula mismo sa bibig ng tati ng kanyang anak? You didn't wait for me. Nangunot ang noon ni Gianna nang marinig ang tanong ni Nash. Why would I? Umusod to na upo hanggang sa magdikit ang katawan nila. Saka kinuha ang kanyang palad at marahang yung pinisil. Napapitlag si Gianna sa ginawang yun ng lalaki. Gusto niyang bawiin ang palad pero hindi siya nito binitawan. What are you doing? Nagtatakang tanong niya sa kapinaningkitan to ng mata. Vera, sinabi ko na sa'yo gusto kita. Nakahanda akong maghintay kahit na gaano pa katagal. Basta makita lang kita. That's what I did, Vera. Pero ngayon, may asawa ka na? Hindi maintindihan ni Gianna ang lalaki. She twisted her hand and forced herself to get away from Nash. Ano bang sinasabi mo, Nash? Yes, may anak ako at tumaas lang isang kilay ni Nash. Habang hinintay pang iba niyang sasabihin. Nakagat ni Gianna ang pang-ibabang labi sa kainiwas ang tingin sa labas ng bintana. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya, ang matagal nang hinihiling ng kanyang anak na makita, ang ama nito. Humugot siya ng malalim na buntong hininga upang pakalmay ng sarili at bigyan ng lakas ng loob. She is a woman with a fighting spirit. Hindi siya dapat panghinaan ng loob ng ganito. Kailangan niyang gawin ito para sa anak niya. Nash, why do you like me? Isang beses pa lang tayo nagkikita, she asked sincerely. Bago niya sabihin ditong totoo, kailangan niya na munang alamin kung tunay ang nararamdaman nito sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, Gianna, hindi yun ang unang beses na nakita kita. I've seen you many times before that. At talagang nagustuhan na kita. Sigurado ako sa kung anong tunay kong nararamdaman para sa'yo. Pero may anak na ako, gate niya. You didn't answer me, Gianna. I like you. Kahit na 5 taon nang lumipas bago ko ito sabihin sa'yo. Pero para sa akin ay araw-araw kang nasa puso ko. I don't care kung may anak ka na. Pero ang tanong ay kung may asawa ka na. Or else I would have taken you away from him. Muli na namang napamulagat si Gianna sa narinig bago napayuko. No. So your son's father is you. Dugtong niya sa sasabihin nito. Nagangat siya ng mukha at nagsalubong ang tingin nila. Believe it or not, I got pregnant after what happened to us.
Kaya ako nagtago upang itagong pagbubuntis ko. But my son is growing up so fast and I just can't find anyone to fully him para lang sabihin na meron siyang tatay. Umuwi ako at nagbaka sakali na makita ka. I took a gamble and if you show up and own my son, then it's good. Pero kung hindi ay ayos lang din. My son will understand but I couldn't bear to see him crestfallen. Mabilis na niyakap ni Nash si Gianna at sinubsob niyang mukha sa leeg nito upang itago doon ng kakaibang ngisi. Sa wakas ay napatunayan niya na anak niya si Vier. Galing mismo yun sa bibig ni Vera o ni Gianna, ang kanyang sekretarya. Nung nalaman niya na babalik ulit sa banda si Vera, ay kagad niyang kinontak ang assistant para ihanda ang gamit niya bilang si Nash. Naalala pa niyang pinag-usapan nila na ikinainis ni Helios. Boss, akala ko ba tuluyan mo nang kakalimutan ang katauhan mo na si Nash? Kahit nakaupo ito sa wheelchair dahil nagpapagaling pa rin ay hindi pa rin mapigilan ni Helios na kastiguin siya nito. Ngumisi si Sadie habang inaayos ang prosthetic mask kung saan may mukha ni Nash ang nakalagay. I want to confirm that Vier is my son. Sagot niya dito. Ayaw niya na rin naman na bumalik sa pagiging Nash. Pero si Nash ang kilala ni Gianna at ang lalaki na kaulayaw nito. Ayaw man niya dahil mas kamukha ni Sadie si Vier ay kailangan pa rin niyang gawin dahil gusto niyang kunin ang loob ni Gianna. Uunti-untiin niya lang ang pag-amin dito hanggang sa maging handa ng babae. Boss, confirm? Kailangan pa bang i-confirm yun? Hindi mo pa ba nakikita kung gaano kadikit ang mukha niyo ni Vier? What's wrong with it? Besides, if Vera sees me as Nash, baka makakascore pa ako sa kanya. Sa naisip niya lang idinugtong ang huling mga salita. Nash prosthetic mask and contact lenses were made as natural as ever kaya hindi mahalata kung peke yun o hindi. Nash, bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Nash nang tawagin ni Vera ang pangalan niya. Hinamig niya sarili bago humarap dito. The girl was still wearing her heavy makeup, but this look was what attracted Nash the most. He cupped her small face and looked at her intimately. I am happy, Vera. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon na malaman kung may anak na tayo. Hinaplos ng hinalaki niya magkabilang pisngi nito. He wanted to kiss her dahil sa sobrang saya niya. Pero pinipigilan niya lang ang sarili bagamat kanina pang umagang huling halikan nila. Pero nang makitang komplikadong mukha ni Vera ay nangunot ang noo niya. What's wrong? I have a boyfriend already. Napatda si Nash nang tinulak siya palayo ni Vera. Sa kanya naalala na kaninang umaga lang ay pinilit niyang sekretarya. Si Gianna na maging fuck buddy sila. Pero hindi ba at si Vera at Gianna ay iisa? Pero si Nash at Sadie ay magkaibang tao sa paningin nito. Fuck, napamura siya sa isip. Anong gagawin niya? Gusto niya lang namang makasama si Vera at ang anak nila pero bakit mas naging komplikado? You are Vera. Sadie could only whisper his dark gaze. Eyed Gianna's face intimately. So what if I am Vera? Nagtatakang tanong ni Gianna. Kahit siya'y naguguluhan ko anong gagawin. Sadie or Nash? Why does she have to choose? She was eager to find Nash but when she finally did, why did her relationship become complicated? You are Vera and you are mine. Muling kinuha ni Nash ang kamay niya sa kahinigit ang katawan niya upang magkayakap sila. Ako ang nauna sa'yo pero bakit ka naghahanap ng iba? Naramdaman ni Gian ang pananakit ng ulo dahil sa sinabi ni Nash. How could I be yours? I haven't answered you yet. Still, hindi siya binitawan ni Nash kahit pilit pa niya itong tinutulak palayo. Alam kong gusto mo rin ako. Hindi mo ko hahanapin kung wala ka ring pagtingin sa akin, hindi ba? I look for you because of my son. Yes, we have a son. So why are you having a different boyfriend where your son's father is already here? Hindi makapaniwala si Gianna sa narinig. Nash, teka nga muna. Bitawan mo ko. No, Vera. Nagkita na tayo ulit matapos ang 5 taon. Why are you pushing me away? May pagtatampo sa boses ni Nash na magsalita ito. Gianna could only sigh helplessly. Dahil hindi tayo makakapag-usap ng maayos ng ganito. Nash let go of her, but still held into her hand. Nash, it's been 5 years. Marami na nangyari. Dahil lang ba talaga sa bata kaya mo ko hinanap? Paano naman ang nararamdaman ko para sa'yo, Vera? Hindi mas maganda kung magkasama tayo? I'm sure our son would love it. Naipikit ni Gian ang mga mata. How could he not? Matagal nang hinahanap ni Vier ang papa niya. Pero iniisip ngayon ni Gian si Sadie
Nagkaroon sila ng kasunduan at isa pa. Gustong-gusto ito ni Vier. At siya, nalilito siya ngayon kung sinong pipiliin niya sa dalawa. He liked Nash, but he needed Sadie. What could she do? Ang katanungan ni Gianna ay nasagot lamang nang umuwi sila at makita si Vier. Nasa apartment niya na ito, hinatid ng kanyang kapatid na si Gabriel. Dahil wala itong susi ay naghintay sa lobby ang dalawa. Her brother was covered from head to toe. Mata lang ang walang ligtas at hindi ito masisisi ni Gianna. Kahit pa nga nakatagong mukha nito ay marami-rami pa rin ang nakatingin dito. You finally arrived. Tumayo si Gabriel habang karga-karga si Vier at nang makita si Nash ay napaangat ang isang kilay nito. Lingid sa kaalaman ng pamilya niya kung sinong tatay ni Vier. Hindi niya rin sinabi sa mga to ang nangyari sa kanya noon. Sa Bogota kaya't hanggang ngayon, hindi pa rin nalaman ng mga to na may nangyari iskandalo sa kanya. Ang dahilan niya lang noong umuwi siya na karga si Vier ay nagkalabuan sila ng boyfriend niya at ayaw nitong panagutan ng anak niya. Who is he? Matalimang matang tanong ni Gabriel. Bilang nakakatandang kapatid ay masyado tong protective pagdating sa mga lalaking nakakasama niya. Kapag magkasama sila ng mga to, ay nakakalimutan nila na isa siyang babaeng sanay sa pakikipaglaban. She's a friend. Kinuha niya si Vier mula dito sa kaitutin na boy pa uwi. Sige na, ako nang bahala dito. Thanks for bringing him here. Gabriel was reluctant, but she knew Gianna. Magpapaliwanag lamang ito kapag wala ng ibang taong kaharap. Tumango si Gabriel at tinalikan na munang inaantok at namumugtong mga mata si Vier. Saka muling tinapunan ng matalim na tingin si Nash bago umalis. Mabuti na lang at nakatagong mukha ni Gabriel. Dahil kung hindi makikilala to ni Nash at malalantad ang tunay niyang pagkatao sa boss niya. Vier, what is wrong? Hindi ba'y masaya ka naman kasama sina lolo at lola? Saka mga pinsan at titos mo. Why did you cry? Did you miss mommy? Mahigpit na niyakap ni Vier ang ina. Mommy, I don't want you to leave me alone anymore. I want to have a daddy like my cousins. They are complete, mommy. Sumikip ang dibdib ni Gianna sa narinig. Karagang anak ay humakbang siya patungo sa elevator upang umakyat sa kanilang apartment pero biglang may pumigil sa kanyang braso. Let me hold him. It was Nash. Nagtagpo ang mga mata nila pero umiling si Gianna. Hindi siya sasama sa estranghero. Pero nagkamali si Gianna dahil biglang nagangat ng tingin si Vier nang makita si Nash. Mukhang antok na ito kaya ngayon lang napansin na kasama nila si Nash. Daddy! Namangha si Gianna sa narinig lalo pat kagad na inunat ang kamay upang magpakarga kay Nash. Daddy? Naningkit ang mga mata ng bata na tumingin kay Nash ng karga nito ng lalaki. Nang bumukas ang elevator ay sabay silang sumakay at kagad na nagtanong si Vier nang makapasok sila. Why did you change your face? What did you do to your hair and eyes like mine? Nabigla si Gianna sa narinig at kagad na nilingon si Nash. Nagkatingin na silang dalawa pero ni isa ay walang nagsalita.